Hi, okay. Let's move on to grammar lesson 11. Lesson 11-1, meron tayong grammar pattern na noun ga, quantifier, and then verb. Or noun o, quantifier, and then verb. Again, enga or o, quantifier, verb. Okay, so some of the quantifiers natutunan natin kanina. Refer na lang tayo sa slides. So, quantifiers or numbers with suffixes, yung numbers natin na may suffix are usually put before the verbs they modify. However, it's not always the case for the length of time. Okay? So, mostly, itong mga numbers na tinuro ko kanina or quantifiers, kung ilan sila, na nagsisignify kung ilan, nilalagay before ng verb unless minsan may special cases ang ating length of time. Okay? Bigay tayo ng mga examples. Dati, ang sentences lang natin, I will buy apples. There are students in the classroom. Ngayon naman, i-quantify natin sila. I-quantify, again, meaning bibigyan natin sila ng numeral. Bibigyan natin ng number kung ilan ba. Okay, bibigay ko yung number 1 as an example. I will buy 5 apples. Ano nga ulit ang counter natin for apples? 2. 2, di ba? 2. So for example, I will buy 5 apples. Magiging, meron kang 5 na apples, tapos ang verb mo ay bibili. Ano ulit ang ating particle kapag may object ang ating verb? Gaba or o? O. Oh, correct. So, ang ating buy ay kaimas in Japanese at ang ating verb tense ay will buy. So, as is kaimas. So, 5 apples. Meron tayong itsutsu kaimas. Ringo, itsutsu kaimas. Again, tandaan na ang 5 plus counter tsu, hindi go tsu, it's itsutsu. Okay? Ringo, itsutsu kaimasu. Alright. Any questions kung paano siya kino-construct? Again, meron tayong noun. Okay? And then, particle na ga or o, ang ating quantifier. Kung ilan, yung quantity. And then, yung verb. So, kung susundan ang pattern, ringo, itsutsu kaimasu. Okay? Wakarimashita ka minasan? Ay, wakarimashita. Hi, katagozaimasu. Punta tayo kay Josang. Paano kaya natin sasabihin na there are 2 students? Gakusei ga 2人います. Correct. Gakusei ga 2 人います. Gakusei ga 2 人います. Gato gozaimasu. Again, ang ating noun ay gakusei or students. And then since imas ang verb natin, ang particle natin would be ga. At ang quantifier natin or kung ilan ay ilalagay before ng verb, so study. Study or 2 students. Alright, katagozaimasu. Ja, tsugi, paano naman Chris-san kapag I will study Japanese for 6 months in Japan? Naaalala po ba yung pagkakasunod ng sentences natin? Meron tayong SAVOB. correct. Okay. Medyo tricky to, no? Kasi length of time yung pinag-uusapan. Medyo hindi niya masyadong pinafollow yung rule natin na pattern. Sige, bigay ko muna to. For I will study Japanese for 6 months in Japan. That would now be nihonde. Tandaan, since dinedenote natin kung saan gagawin ng action, ang ating particle ay de. To denote the place kung saan mangyayari yung action. So, nihonde, 6ヶ月 Nihongo benkyou shimasu. Nihonde 6ヶ月 Nihongo benkyou shimasu. Again, mas pina-follow niya yung ating pattern, no? Na yung time muna bago yung object and then verb. Okay? So, tandaan natin na mas standard yung ating subject, place, isisingit natin yung place, subject, place,
time, interchangeable. Ang time and place. And then object, verb. Wakarimashita ka minasan? はい。Okay. So, try Chris lang. Paano naman kapag I will travel for 3 months in China? 中国で3ヶ月旅行をします。はい。So, 中国で3ヶ月旅行をします。はい。じゃあ次。Mike-san, paano naman kapag I will give 3 cars to my dad? Ang ating give ay agemasu. Agemasu. Hi, Dodo. I will give 3 cars to my dad. Ma'am, ano po yung counter nung car? Dai. So, pag 3 cars, Sandai? meron tayong, yes, correct. It's Sandai. Kurumao, Sandai, Agemasu. Kalimutan mo, Mike-san, kung kanino mo ibibigay. So, dapat kasama din siya sa sentence. So, meron tayong subject, receiver of the action, denoted by particle ni, noun, or yung object, particle o, and then quantifier, and then verb. Dozo? Otosan ni Kurumao Sandai Agemasu. Correct. Otosan ni kuruma o sandai agemasu. Again, otosan ni kuruma o sandai agemasu. Hi, katagazaimasu. Paano naman, JM-san, kapag I bought 5 apples? I bought 5 apples. Balik tayo sa number 1. Babaguhin lang natin yung verb tense natin. I bought 5 apples. Naging past tense siya, JM-san. I bought 5 apples. Ringo Isutsu Kaimasta. Correct. Ringo, itsutsu kaimashita. Hai, katagazaimasu. Chat, sige. May ansang. Paano naman kapag I studied Japanese for 6 months in Japan? 日本で半年日本語を勉強しました。 Correct. May ansang. Ginamit mo yung other term natin for rokagetsu na hantoshi or half year. Alright, katagazaimasu. It is Nihon de hantoshi. Nihongo benkyou shimashita. Hi, katagazaimasu. Okay, any questions sa ating noun ga or o? And then quantifier plus verb. Except if length of time siya, mas susundan natin yung subject, time, object, verb. Any questions? Going one? Twice? Alright, let's move on to lesson 11-2. Meron tayong interrogative word na ikutsu. Ikutsu. Naalala pa ba kung ano yung sumasagot sa ating interrogative word na ikutsu? Anyone? How much po? How much, no? Ang ikutsu ay isang interrogative word used to ask the question, how many? Tapos ang pagsagot ng question na ikutsu, meron tayong counter na tsu. Okay? Totsu, tatsu, mitsu, yotsu, itsutsu. Okay. Nilagay ko din dito sa kilid yung counter para madali for you guys. So, for example, tinanong ka ng someone, how many apples will you buy? Ang Nihongo niyan ay, Ringo, ikutsu kaimasu ka? Ringo, ikutsu kaimasu ka? How many apples will you buy? Paano nga ulit natin sabihin na I will buy 5 apples? Josang, nandito yung counter sa kanan. Ringo itsutsu kaimasu. Correct. Ringo, itsutsu kaimasu. Ringo, itsutsu kaimasu. Alright. Chris-sang, paano naman kapag how many oranges did you buy? How many oranges did you buy? オレンジをいくつ買いましたか？ Correct. Orange or mikano ikutsu kaimashita ka? Hi, katagozaimasu. Jat, sige, JM-san, paano mo sabihin na bumili ka ng 9 na oranges? I bought 9 oranges. Mikan o
9つ Correct. 買いました。Correct. Mika no 9つ買いました。はい、kata gozaimasu. Any questions sa ating interrogative word na ikutsu? Going once, twice. あり Okay. ません。 Arimasen. Hi. How about the others? ありまありせん。ません。 Arimasen. So from now on, pag tinanong ko kayo ng shitsumon ga arimasu ka? Shitsumon is the Japanese word for questions. No? Shitsumon ga arimasu ka? That is, do you have any questions? It's answerable by arimasen or arimasu. Okay? Hi. じゃあ、次に行きましょう。